morning. Good morning po sa ating mga viewers, subscriber dito sa ating channel. Ngayon po ang ating activity ay mag-relocate ng isang lupa na dumaan po sa ating YouTube channel. 7 months ago, na-vlog po natin itong property at maraming nakapanood, pero ngayon lamang po ito nagkaroon ng sure na buyer at dumating sa punto na nagka-okay na nga po ang ating seller at buyer sa pamamagitan ng ating YouTube channel na ipahatid po natin yung impormasyon patungkol doon sa detalye ng lupa na ito, located dyan sa barangay ng Magsaysay sa Infanta, Quezon. Ito pong road nating binabagtas ay Manila East Road. Yan, galing po ito ng Laguna papunta ng Infanta. Ito rin po yung road papunta at pauwi at pabalik. Maga po ay kung galing Metro Manila, ito po yung daan para makarating sa Infanta, Quezon at Real, Quezon. Sa ngayon po, itong lugar na kung nasaan tayo ngayon ay nandito na tayo sa tinatawag na ano ba ito? Malapad. Dito po sa Tignuan sa Real, Quezon. Yung kanang bahagi po natin dito sa video, yan po ay dagat na. Ito pong kaliwa ay yan po yung kabundukan ng Tignuan. Ngayon po ay summer na at marami po dito ang yan, mga bilihan ng mga fresh na isda, seafood, dahil nga po nasa tabi tayo ng dagat. So, ngayon po ay ating pupuntahan yung property para i-relocate ito, dahil ito po yung ating obligasyon at responsibilidad po ito para sa maayos na proseso, yung pumagang unang step para tayo po ay bumili ng isang property is dapat na secure natin yung boundaries. Sa buyer side, ito po ay protection, kumbaga po security, para at least po ay ma-verify natin in the ground yung lupang ating binibili. Yan po ay nasa technical description ng ating titulong binibili. Pero once po na nakita na natin ang titulo at na-final na po natin ito na gusto nating bilhin, ang pinakaunang step po dapat ay mag-verify tayo dyan sa ground para po ma-secure natin ang boundary ng ating lupa na binibili. Kailangan natin ng licensed geodetic engineer para po mag-actual relocate dito sa lupa na ating gustong bilhin. So ngayon po ay maayos po yung ating naging transaksyon, dahil nagkasundo po agad ang ating buyer at ang ating seller. So ngayon po, mamaya po pagdating doon ay aking ipapakita kung ano yung lupa na ating ipapasukat. Nandito na tayo sa Real. Ang location po ng ating lupa ay nasa Magsaysay, Infanta, Quezon. Ito po ay nasa tapat ng Agos River. Ang maganda po dyan, small size po siya, nasa 2,000 square meter lang yan, 2,000 plus, pero napakaganda po dahil nasa tapat siya ng Agos River. Doon po sa ating mga viewers, much better po na nakasubscribe po kayo dito sa aming YouTube channel para po mas updated kayo dun sa aming mga susunod na i-upload.
tungkol doon sa farm lot for sale dito po sa lugar ng Quezon, Laguna, Rizal. Yan po yung ating iniikutang lugar. Dahil po nag-aayos ng kalsada ngayon dito, kaya marami pong traffic. So sa panahon nga po ngayon ay maganda na, March 5. Talaga pong ito yung papunta na talaga sa tag-init. Dadaanan ko po yung ating geodetic engineer. Sila po ay from Lucena, mga taga Lucena po ito, ang ating geodetic engineer. Pero ang kagandahan, meron po silang opisina dito sa Real Quezon. So dito sila nag-stay. Pumili po tayo ng isang maayos at mabilis umaksyon na geodetic engineer, na kung saan kapag meron po tayong katulad ng ganito na para survey, ay nakakapaglaan po agad sila ng oras para sa ating mga kailangang i-relocate. Mabilis po nating nakukuha yung kanilang serbisyo kahit na sila ay fully booked doon sa mga schedule na meron sila. Ang isa po sa pinakamaganda niyan, malaking tulong po yung sila yung ating nilalapitan kapag meron tayong gustong ipa-verify kung na isang property. For example po, may nagbigay sa atin ng tituladong lupa sa lugar ng Quezon o kaya po sa Laguna. Ito po ay ating pinapa global map dito sa ating sa geodetic. Kahit po hindi pa natin actual nakikita yung isang property, once meron po tayong titulo at meron niyang pong technical description sa likod ng titulo, sa isang geodetic engineer po na lisensyado, alam po nila kung paano siya i-locate. At malaking tulong yun kapag nasend natin sa kanila, ay naibibigay agad nila yung informasyon kung saan siya located. Then pag nagkasundo po ang transaction, saka po natin ina-actual ground po ito. So para po sa ating mga buyers ng lupa, napaka-importante na bago po tayo mag-final doon sa final payment, doon sa kung ano mang bayarin, na kapag nagustuhan na natin yung isang lupa, ina-advise ko rin po lagi na lagi nating i-priority o unahin yung magpa-resurvey ng isang lupa na gusto nating bilhin. Dahil napaka-importante po niyan bago tayo mag-final doon sa deed of sale kung nagkasundo na po sa bilihan. Yan ang unang-unang step para po hindi tayo maligaw doon sa ating binibili. Kahit po na meron ng hawak na latlan ang seller ng lupa, kapag nagustuhan nyo na po ang isang property, kung kayo po ay buyer, napaka-importante po na magpa-resurvey muna po tayo para mai-actual yung tamang boundaries. Yan. Ito po ay para ma-secure po natin yung maayos na transaksyon ng bilihan. Dito na po tayo sa bayan ng Real Quezon. Dito po yung pinaka-sentro ng bayan ng Real Quezon. At nandito po malapit yung opisina ng ating geodetic engineer. So may message natin siya na nandito na po tayo para mag-convoy papunta na doon sa property.
Dito nga po tayo ngayon sa tapat ng 7-Eleven dito sa Real. Nandito po malapit yung opisina ng ating geodetic. At ating tinawagan, nandito na nga daw po sila. Magkukumbay na lang po kami. Papunta dun sa property. Naantay ko lang po yung lumabas sila dito. Antayin ko po sila. Yan, minisis ko nga po yung ating geodetic na ang meet up namin ngayon ay doon na lamang sa Three Lions. Doon ko po sila iintayin. At ito po yung bayan ng Real, Quezon. Marami na po ditong maunlad na rin po itong bayan na ito. Kasi malapit sa dagat, marami ng mga beach resort. Sa Metro Manila po mga 4 na oras po ito na biyahe. Depende sa traffic. Pwede sa Manila East Road. Pwede rin po sa Marilaki Highway ang daan. Ito po yung DNR. Dito po minsan tayo nagbe-verify ng status ng bawat lupa. Ito pong kanan. Yan. Ito yung kanilang ano. Nandito naman po banda ang munisipyo ng Real Quezon. So dito po tayo nagre-registro, nagbe-verify din ng mga tax deck. Dito nagbabayad ng buwis sa assessor. Ito po yung way, yung Real at Impanta po magkalapit lamang. Una-unahan po dito, Impanta na. Pagdating po ng Three Lions, kakaliwa po tayo. Papunta po yun doon sa Marilaki. Pero ang pupuntahan natin ay hanggang doon lang sa may Magsaysay. Doon po sa may Agus River. Pagdating ng Three Lions, pagkumanan po, papunta yun ang bayan ng Impanta. Marami po tayong mga na-vlog dito sa parte ng Impanta Quezon at Real Quezon at saka po sa General Nakar. Yan po yung magkakalapit na bayan ng dito sa Quezon. At ang Register of Deeds po ay nandito sa Impanta Quezon. Yan, lahat po yan inire-registro dito. Nga lang man po, ang BIR po natin ay nasa Lucena. Kaya po pag kami ay nagtatransfer ng mga property ng titulo, doon po nagbabayad ng capital gain tax sa Lucena. Siguro po mga 1.5 hanggang 2 oras na biyahe. Yan po yung aming binabagtas. Kaya napaka-importante na bago po pumunta ng BIR ay kumpleto na po talaga yung mga dokumentong hawak para po hindi magpabalik-balik dahil napakalayo ng distansya. Pagkatapos po nun na makapag-BIR, kung for submission na po siya sa Register of Deeds, pabalik po ulit ng Impanta Quezon. Nandito po naman ang Register of Deeds. Sana nga po makalipat na sila dun sa bago nilang opisina. Kasi ngayon napakaliit lang ng opisina ng Register of Deeds dito. Pero meron na pong magandang opisina na lilipatan sila. Malaki na. Hindi na katulad nitong ngayon na talagang maliit opisina ng RB. Yan. Ito po yung welcome art ng Impanta. So siguro wala pong 5 kilometro o 3 from Real to yung
yung bayan ng Real. Ito na po yung arko ng Impanta na. Ibig sabihin po ito, Impanta Quezon na. Yan. Maganda po ang mga kombinasyon ng mga farm dito sa Quezon, sa kabilang Quezon. Hindi po ito yung Quezon na nasa Atimonan, Kawayan, papunta ng Bicol. Iba po yun. Pag kayo po yung nasa Metro Manila, nasa kaliwang bahagi po tayo ng mapa. Kumbaga po, kung galing kayo ng Manila. Pag nakaharap po tayo sa mapa ng Pilipinas, nasa parting kanan yan. Yung Impanta. Ano ba? Bagay. Basta dito po sa bahaging itong na Marcos Highway ang daan pwede. Yun, galing nga po at mayroon tayong nakuha na geodetic. Sa totoo lang po, ayan yung isa sa kailangan naming kapartner dito sa ating mga ginagawa na paglulupa. Dahil sila yung tamang tao na dapat na unang-unang nilalapitan natin pagdating po sa kalupaan. Licensed geodetic engineer kailangan po natin para ma-secure ang boundary ng lupa na ating pinag-uusapan sa bawat lugar. Ang kagandahan lang sa kanila is on call, mabilis silang mag-schedule kasi magmula po dun sa tiyuhin, dalawang tiyuhin, engineer, saka po yung pamangkin na yun po yung aming engineer, si Ma'am Kate, ay mabilis po sila pag kami po yung nag-schedule. Dito nga lang po ngayon ay maraming ginagawang road construction sa highway, kaya po minsan ganito one way matraffic. Inaayos po yung mga kalsada dito ngayon. Ayun, mga bago na po ito, left and right bago. Tapos may mga pagkakataon na one way kasi yung kabila binubuhusan o ginagawa, tulad po ng inyong nakikita ngayon. Pag natapos naman po yan ay malaking ginhawa sa ating mga kababayan na motorista dito. Dito na po malapit yung Three Lions na pinaka-landmark natin. Kaya po mayroong signboard dito, Marikina sa kaliwa, Dinahican Port, saka Infanta Proper Town sa kanan naman. Ito po yung ito po ang Three Lions. Dito po natin hihintayin si na engineer. Ito na pala. Nasa likod ko na po pala. Ito na po pala sila engineer. Nasa likod natin. Dito po. Kakaliwa po tayo dito. Yung pong diretso na to ay Impanta Quezon sa town proper. Ito pong kakaliwaan natin, ito yung papunta ng Magsaysay sa may Agus River. Yan. Ang labas po nito pag dire-diretso natin sa Marikina na po. Ito po yung tinatawag na Marcos Highway o mas kilala na Marilaki Highway. Kung bakit po Marilaki, kasi po ito ay Marikina, Rizal, Laguna, Quezon. Para po doon sa mga nagtatanong bakit tinawag siyang Marilaki Highway. Mga 2 to 3 kilometers lang po nandun na tayo sa site na ating i-relocate.
itong lugar na ito. Marami pa pong available dito. Yung iba po nating mga viewers gusto sa may Agus River. Pero sa ngayon po ay nagtaasan yung mga presyo nila dyan. Nung nakita na nga po na dinadayo talaga tong Agus River ng Infanta Quezon. Lalo na po kapag ganito na ang season. Peak season na po yan. Ang daming mga taga Metro Manila na dumadayo po sa ating Agus River ng Infanta. Nandito ba tayo at papunta ng Metro Manila, mas mabilis po yung yung daan. Maliban na lang po pag Sabado Linggo kasi napakadami pong mga riders dito. Wala pong dumadaan dito na mga pampasaherong jeep o bus sa kabila po dun sa unang kalsadang binagtas. Dito po puro private. Kaya po hindi pa siya ganoon ka-traffic pagdating dito sa mismong Marilaki. Pero pagdating na po diyan sa parte ng Tanay, sa Rizal, yung pababa hanggang sa Ogyo, diyan lang po naman nagta-traffic. Lalo na po pag Sabado at Linggo. Yan. Para po kasi itong Tagaytay na. Darating ang panahon po na magiging mas makilala siya kahit kumpara sa Tagaytay. Kasi po kung anong meron sa Tagaytay, meron din po dito. Yung lamig ng klima, yung sea of cloud, meron po niyan dito sa lugar na to. Ang kagandahan, ang dami po ditong mga tourist spot. Yung mga waterfalls, yung mga katulad niya ng Agus River. Marami pong napapasyalan ang ating mga kababayan dito sa lugar na to. Maliwalas pa po ang klima dito. Pero ito po yung lugar na may malaking bahagi na tinatawag nating Proclamation 1636. Yan na nga po yung idiniklara noong 1977. Meron pong restricted area na hindi katulad po ng mga titulado ay walang limitasyon yung paggamit. Dito po sa protected area, yung sa Proclamation 1636, may mga restriction po siya na kailangang sundin dahil hindi po lahat ay pwede. Lalong lalo na kung wala tayong permit na pinahintulot dyan sa DENR. Meron pong ilan na mga naka-position po talaga yan, hindi mawawalan. Lahat po naman ang mga nasa tabi ng highway, okupado po ng ating mga kababayan. Pero nananatili sila na under ng DNR kasi ang rules po dyan, kung ikaw ay magde-develop, magpapaalam ka sa kanila at meron pong kung gusto mo po ng kaukulang permit para doon sa development na gusto mong i-develop yung lugar na nasakupan ka ng ganong Proclamation 1636, meron po tayong Memorandum of Agreement para maging legal yung paggamit mo nung area. Pwede po natin itong i-apply ng SAPA permit. Ang SAPA po is, ang nangangahulugan po yan na a Special Agreement on Protected Area, na para po tayong magbabayad din siya ng
buwis taon-taon doon sa permit na yon. At yun po ay 25 years contract, renewable siya every 25 years. Ito po yung pinaka barangay ng Magsaysay. Andito yung barangay hall nila. Malapit na po tayo doon sa ating area na ating i-relocate. Ito pong tinutumbok natin na to na kalsada ay yung kabila po niyan, Agus River na. Malapit po sa kanto na to yung pong property na ating susukatin. Actually po pwedeng gawan na to ng kalsada dito. Itong may mangga na to, yung pinakakanto na to. Sa baba-baba lang po niyan, andito na po yung property ito. Pero doon po tayo dadaan. Dito po tayo dadaan sa para makapasok po yung sasakyan natin. Yan. Marami na pong ginawang kalsada dito papasok ng Agus River. Ito po yung bahay ni Kapitan. May kalsada po dito papasok. Meron din po dun sa mga una-unahan. Yung Balay Agus po, isa po rin sa nakabili sa atin yan. Ating pong buyer yan, si Nadok. Yan, yung Balay Agus. Unang-una pong pagbablog ko dito, yan po yung na-vlog natin na sold out po natin. Medyo rough road. Yan na po yung Agus River. Yan, napakalinaw po niyan. Ngayon ay ngayon lang po, marami na pong mga ano dito. Meron po mga floating cottage hanggang dun po yun, kaliwat kanan. Dito po tayo sa bandang yun, yung unahan po na yun, yung may mga niyugan, yun po ang ating pupuntahan. Yan po ang itsura ng Agus River. Mamaya po ibibidyo ko siya doon sa isa natin pang video. Nagpe-prepare na po sila ng mga cottage dito kasi alam nila na itong mga week na to mapupuno na naman to, mag-aala, Boracay na naman tong area na to. Dati po wala tong mga cottages na to eh. Pero ngayon po talaga halos lahat na inakupa na. Yan na po yung ating i-relocate. Yung po may niyugan na yan.